makulay na tanawin ng pelikulang Pilipino noong dekada 60. Isang panahon ng ginintuang pamumulaklak para sa mga estudyo at pag-usbong ng mga bagong bituin. Ang Sampaguita Pictures ay nanatiling isa sa mga pangunahing haligi ng industriya sa pamumuno ng kinikilalang star maker na si Dr. Jose Perez. Ang estudyo ay naging tanyag hindi lamang sa paglikha ng mga di malilimutang pelikula, kundi maging sa pagtuklas at paghubog ng mga artistang nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Noong 1966, sa isang magarbong pagtitipon na idinaos sa ikonikong Sampaguita Gardens, ipinakilala ni Dr. Perez ang isang natatanging pangkat ng 10 bagong mukha na kanyang tinaguri ang Stars 66. Ang grupong ito ay itinuring na kinabukasan ng estudyo, isang koleksyon ng mga kabataang may angking talento at karisma na inaasahang magpapatuloy sa ligasiya ng kanilang mga sinundan. Sa hanay ng mga piling artistang ito, isang pangalan ang namukod tangi, si Blanca Gomez. Si Blanca, na kapatid ng nooy sikat ng aktres na si Daisy Romualdez, ay pumasok sa isang mundong kapwa pamilyar at puno ng hamon. Ang kanyang pagiging bahagi ng Stars 66 ay hindi lamang isang panimula, kundi isang pagpapatunay ng kanyang sariling potensyal na suminag, hiwalay sa anino ng kanyang kapatid. Ang salaysay ng kanyang buhay at karera ay isang pagtingin sa dinamiko ng industriya noong kanyang kapanahunan. Mula sa mahigpit na sistema ng estudyo, ang bigat ng pagiging bahagi ng isang sikat na angkan, hanggang sa personal na mga desisyong humubog sa kanyang landas sa labas ng pinilakang tabing. Mga unang hakbang at pagbuo ng sariling pagkakakilanlan. Bago pa man ang formal na paglulunsad sa kanya bilang kasapi ng Star 66, si Blanca Gomez ay nagsimula ng gumawa ng sarili niyang pangalan. Sa panahong iyon, si Daisy Romualdez ay isa ng ganap na contract star ng Sampaguita Pictures, isang pangalang kilala na sa takilya. Batid ang posibleng kompetisyon o paghahambing sa pagitan nilang magkapatid, isang estratehikong desisyon ang ginawa ni Blanca upang maiwasan ang tinatawag na sibling rivalry at upang makapagtatag ng sariling pagkakakilanlan. Pinili niyang gamitin ang kanyang tunay na pangalan sa kanyang karera sa showbiz. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng kanyang pagnanais na kilalanin para sa kanyang sariling kakayahan at hindi lamang bilang kapatid ng isang sikat na bituin. Ang kanyang formal na pagpapakilala sa industriya ay naganap sa pamamagitan pa ng pelikulang Mga Anak sa Pagkakasala. Ang proyektong ito ay naging makabuluhan hindi lamang para kay Blanca kundi para na rin sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino sapagkat ito ang kauna-unahang pelikulang idinirehe ng veteranong aktor na si Eddie Garcia. Ang pagsabak niya sa isang proyektong may ganitong bigat ay agad na naglagay sa kanya sa mapa ng mga artistang dapat abangan. Ang mainit na pagtanggap ng manonood sa kanyang mga unang pagganap ay nagbunga ng sunod-sunod na proyekto sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Ang kanyang paunang 2 taong kontrata ay agad na nadugtungan ng panibagong 2 taon, isang malinaw na indikasyon ng tiwala ng estudyo sa kanyang kakayahang mang-akit ng mga tagahanga. Sa loob ng maikling panahon, naging abala si Blanca sa paggawa ng mga pelikulang sumalamin sa kultura at panlasa ng dekada 60. Pagsikat bilang isang bituin ng Sampaguita Pictures. Mula 1963 hanggang 1965 at 65, bago pa man ang formal na paglulunsad ng Star 66, si Blanca Gomez ay naging isang pamilyar na mukha sa mga pelikula ng Sampaguita. Ang kanyang filmografiya sa panahong ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang gumanap sa iba't ibang genre, mula sa mga magagaang na komedya at musikal hanggang sa mga madramang salaysay. Noong 1963, lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Abaruray Abarinding, Sweet Valentines, Danceorama, Ikaw at Ikaw Rin, at Class Reunion. Ang mga pamagat na ito ay nagpapahiwatig ng oryentasyon ng industriya noon na nakatuon sa kulturang popular ng mga kabataan, musika, sayawan at romansa. Pagdating ng 1964, lalo pang dumami ang kanyang mga proyekto. Kabilang dito ang Para Troops Squadron, Magkakapatid na Waray, Commander Judo, Jukebox Jamboree, at Umibig ay Di Biro. Ang mga pelikulang ito ay nagpatuloy sa paghubog ng kanyang imahe
bilang isang versatile na actress na kayang makipagsabayan sa mga nangungunang bituin ng kanyang henerasyon. Noong 1965, naging bahagi siya ng mga pelikulang Mga Espada ng Rubitanya, Walis ni Tenteng at Papa, ang Mamaw. Sa taon ding ito, isang mahalagang bahagi ng kanyang karera ang nabuo ng gawin niya ang serye ng mga pelikulang may temang mga batang na kinabibilangan ng mga batang squatter, mga batang bakasyonista, mga batang artista, mga batang turista, at mga batang lagim. Ang seryeng ito ay partikular na tumatak sa mga manonood na nagpakita ng buhay at pakikipagsapalaran ng iba't ibang grupo ng kabataan. Ang kanyang pagiging bahagi sa seryeng ito ay lalong nagpatibay sa kanyang koneksyon sa masang manonood. Ang Stars 66 ay isang bagong yugto sa karera. Ang taong 1966 ay naging isang panibagong kabanata sa karera ni Blanca Gomez. Ang kanyang pagsama sa Stars 66 ay hindi lamang isang promosyonal na hakbang ng Sampaguita Pictures, kundi isang pagkilala sa kanya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na batang artista ng estudyo. Ang pangkat na ito ay binuo upang maging bagong henerasyon ng mga bituin na magdadala ng bandera ng Sampaguita. Kasama ni Blanca sa prestihiyosong grupong ito sina Loreto Marquez, Dindo Fernando, Rosmarie Sonora, Pepito Rodriguez, Gina Pareno, Edgar Salcedo, Shirley Moreno, Ramil Rodriguez, at Bert Leroy Jr. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang potensyal at karisma, at ang kanilang pagsasama-sama ay lumikha ng isang malakas na puwersa sa industriya. Bilang bahagi ng estratehiya ng estudyo, ang mga miyembro ng Stars 66 ay madalas na pinagsasama-sama sa iisang pelikula. Ito ay upang masanay ang publiko sa kanilang mga tambalan at upang ipakita ang kanilang kolektibong lakas bilang isang grupo. Ilan sa mga proyektong pinagbidahan ng pangkat ay ang Paano Kita Lilimutin at Mama. Ang pinakatampok na pelikula na nagsama sa lahat ng 10 miyembro siyang Stars 66 ay ang Maraming Kulang ang Pag-ibig na ipinalabas din noong 1966. Ang pelikulang ito ay nagsilbing opisyal na pagpapakilala sa buong grupo at ipinakita ang kanilang iba't ibang talento sa pag-arte. Ang pagiging bahagi ni Blanca sa Stars 66 ay lalong nagpataas sa kanyang estado bilang isang artista at nagbukas ng mas marami pang oportunidad para sa kanya. Paglipat sa pagiging freelance actress, isang matapang na hakbang, matapos ang kanyang matagumpay na panunungkulan bilang contract star. Natapos ang kontrata ni Blanca Gomez sa Sampaguita Pictures noong 1968. Sa puntong ito ng kanyang karera, nahaharap siya sa isang mahalagang desisyon. Sa halip na manatili sa ilalim ng isang home studio, isang landas na tinahak ng maraming artista nung panahong iyon para sa seguridad at tuloy-tuloy na proyekto, pinili ni Blanca na maging isang freelance actress. Ang desisyong ito ay isang matapang na hakbang sapagkat nangangahulugan ito ng pag-alis sa nakasanayang sistema at pagharap sa mas malaking kompetisyon sa labas. Gayunpaman, nagbigay rin ito sa kanya ng kalayaang pumili ng mga proyekto mula sa iba't ibang production outfits at makatrabaho ang mas malawak na hanay ng mga direktor at kapwa-artista. Bilang isang freelance actress, nakagawa siya ng mga pelikula sa labas ng kanyang dating home studio. Kabilang dito ang Magic Maquinilla, kung saan nakatambal niya si Dante Rivero sa ilalim ng Lea Productions. Isa pa sa kanyang mga kilalang proyekto sa panahong ito ay ang Binili Ko Ang Aking Asawa, kung saan nakasama niya si Eddie Rodriguez sa ilalim naman ng Virgo Film Productions. Ang mga pelikulang ito ay nagpatunay na ang kanyang bituin ay patuloy na nagniningning kahit sa labas ng bakuran ng Sampaguita Pictures at nanatili siyang isang artistang may halaga sa takilya. Buhay sa labas ng showbiz, pamilya, negosyo at pamamaalam. Noong 1971, isang panibagong yugto ang nagbukas sa buhay ni Blanca Gomez. Isang yugto na malayo sa ingay ng kamera at sa liwanag ng entablado. Pansamantala siyang huminto sa paggawa ng pelikula matapos siyang magpakasal kay Danny Picache, isang kilalang manlalaro ng basketball na bahagi ng kopo ng Crispa Redmanizers. Ang kanilang pagsasama ay nagtagal ng 2 taon bago sila naghiwalay. Matapos ang kanilang paghihiwalay, nagkaroon pa ng
pagkakataon si Blanca na gumawa ng ilang pelikula. Isang maikling pagbabalik sa industriyang kanyang minahal. Subalit, hindi naglaon, gumawa siya ng isang pinal na desisyon na tuluyan ng talikuran ang pag-aartista. Ang kanyang huling pelikula, ang Sapin-Sapin, Patong-Patong, ay ipinalabas sa mga sinehan noong 1977 at 77. Ito ang nagsilbing kanyang pamamaalam sa mundo ng showbiz. Sa kanyang pagre-retiro, natagpuan ni Blanca ang isang bagong buhay sa piling ng kanyang pangalawang asawa, si Richard. Magkasama nilang binuksan muli ang isang negosyong restaurant. Ang negosyong ito ay naging matagumpay at tumakbo sa loob ng 7 taon. Gayunpaman, dumating ang panahon na kinailangan nilang muling isara ito. Ang dahilan ay ang kanyang pagnanais na ituon ang kanyang buong atensyon at panahon sa pagpapalaki ng kanyang 4 na anak. Para kay Blanca, ang pagiging ina at ang pangangalaga sa kanyang pamilya ay naging mas mahalagang prioridad kaysa sa anumang propesyon o negosyo. Pinili niyang manatili sa bahay upang personal na gabayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Pamana at kasalukuyang buhay. Bagamat tuluyan ng lumayo sa mata ng publiko, na natiling konektado si Blanca Gomez sa mga kaganapan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kahit naninirahan na sa malayo, nanatili siyang updated sa mga balita tungkol sa mundong minsan niyang ginawalan. Sa kasalukuyan, ang dating aktres ay tinatayang nasa edad na 73 o 74 na taong gulang at patuloy na naninirahan sa Estados Unidos. Mula nang siya ay magretiro, naging pribado na ang kanyang buhay at wala nang naging pampublikong balita tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang karera ni Blanca Gomez, bagamat hindi nagtagal kumpara sa iba niyang mga kasabayan, ay nag-iwan ng isang hindi maikakailang tatak. Siya ay maaalala bilang isa sa mga orihinal at maniningning na miyembro ng maalamat na Stars 66 ng Sampaguita Pictures. Ang kanyang pagpili na bumuo ng sariling pangalan, ang kanyang mga di malilimutang pagganap sa mga pelikula ng dekada 60, at ang kanyang huling desisyon na unahin ang pamilya kaysa sa katanyagan ay bumubuo sa isang kompletong larawan ng isang babaeng hindi lamang isang artista, kundi isang ina at isang individual na may sariling paninindigan. Sa puso ng kanyang mga tagahanga at sa mga pahina ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, si Blanca Gomez ay mananatiling isang bituin na suminag ng may sariling liwanag.